Magandang umaga sa ulo ng ating mga tampok na balita. Deliberasyon para sa 2026 proposed national budget sisimula na ngayong araw. Imbestigasyong isasagawa sa mga anomalya sa flood control projects, tiniyak na hindi tututok sa mga personalidad. Philippine Coast Guard naniniwala na sinusubukang gawing normal ng China ang presensya ng mga barko nito sa West Philippine Sea. Sisimula na ngayong araw ng Lunes, August 18, ang deliberasyon ng House of Representatives sa panukalang pambansang pondo para sa 2026 na nagkakahalaga ng 6.793 trillion pesos. Unang haharap sa House Committee on Appropriations ang mga tagapanguna ng Departments of Budget and Management, Economy, Planning and Development, Finance at Bangko Sentral ng Pilipinas. Inaasahang si Speaker Martin Romualdez ang mismong magwe-welcome sa Development Budget Coordination Committee members ngayong umaga. Ngayong 2025, magpapatupad ng mga reforma sa budget deliberations ang Kamara, kabilang na ang pagbubukas sa civil society, people's organization at private sector ng budget hearings. Third party ang dapat mag-imbestiga ng flood control projects at hindi ang Kongreso. Ito ang binigyang diin ni Senate Deputy Majority Leader J.V. Ejercito sa gitna ng nakatakda ng bukas na pagdinig ng Senado kaugnay ng issue. Naritong report ni Asher Cadapan Jr. Nakatakda ng isagawa ng Kamara at Senado ang pagdinig sa mga issue ng umano'y anomalya sa daang-daang bilyong pisong proyekto sa flood control. Ngunit ayon kay Senate Deputy Majority Leader J.V. Ejercito, mas nararapat na ombudsman o sino mga independent at credible na investigative body ang mga siwa ng investigasyon. Layunin nito na maalis ang anumang duda ng publiko sa magiging resulta ng pagsisiyasat. Well, mas maganda sana kung third party ang gagawa niya para mawala yung duda. No? Pero siguro, napagbibintangan po ang dalawang kamara, pero masisiguro ko lang na sa Senado wala akong kilala na may contractor sa amin, no? Yung kasi doon sa naririnig natin parang nagkakahalo na contractor at kongresista, minsan isa na lang. Opo. Sa Senado wala pong ganon, no? So pero mas maganda para mawala na rin ang duda ng lahat na magkaroon na lang ng third party. Ganito rin ang posisyon na inihayag ni former Senator Franklin Drilon. Para sa dating Senate President, hindi sa paninirang puri, ngunit binigyan din niya na mahirap pagkatiwalaan ng publiko ang investigasyon ng Kongreso, lalo na kung tungkol ito sa mga isyong may kinalaman sa budget insertions dahil mga mambabatas din ang sangkot sa mga ito. Sa halip, inirekomenda ng dating senador na ang Commission on Audit o COA ang manguna sa investigasyon dahil ito ang ahensyang may mandato na tukuyin ang pananagutan sa paggamit ng pondo ng bayan. Git pa niya, ang ombudsman naman ang nararapat na maghain ng anti-graft cases sa mapatutunayang lumabag sa batas. Itinuturing ang flood control projects na isa sa fastest growing items sa national budget kung saan umabot sa higit 346 billion pesos ang inilaan sa 2025 General Appropriations Act o GAA. Samantala, bukas ay nakatakda na rin ang pagdinig dito ng Senate Committee on Accountability of Public Officers and Investigation o ang Blue Ribbon Committee. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Tiniyak ni House Committee on Public Accounts Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na hindi tututok sa mga personalidad ang isasagawang investigasyon ng Kamara sa mga anomalya sa flood control projects ng pamahalaan. Oras na maaprubahan sa plenaryo ng Kamara, triple committees na binubuo ng Good Government, Public Works at Public Accounts panels ang magsasagawa ng legislative inquiry sa kontrobersyal na issue. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Magbabatay sa ebidensya, testimonya at dokumento ang isasagawang legislative inquiry ng House Triple Committees sa mga anomalya sa flood control projects ng pamahalaan. Ito ang tiniyak ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, Chairperson ng House Committee on Public Accounts, isa sa Triple Committees o TRICOM na maunguna sa legislative inquiry. The method is not to focus on personalities, whether they're legislators,
whether contractors, the method is to focus on what the project had been. Pinakamahalaga po talaga dito na evidence-centered, document-centered, testimony-centered po talaga yung pagsisiyasat para hindi rin ho talaga masabi na meron ho tayong pinagtatakpan at meron po tayong kinikilingan po rito. Ayon sa kongresista, oras na may maibunyag sa gagawing pagdinig na may mga mambabatas sa sangkot sa katiwalian sa mga proyekto, bibigyan ng pagkakataon ng mga ito na makapagpaliwanag. Gayunman ang isyung ito, i-refer na sa third party o independent body na magsasagawa ng investigasyon kabilang na ang executive branch para sa karampatang aksyon. In the course of inquiry ay may mapangalanan po na mambabatas, senador man yan o kongresista, ibibigay ho natin yung karapatang sumagot sa mga kinatawan po na ito. Pero siyempre, as soon as they are able to reply, and I think this is the preference of Majority Leader Sandro Marcos, dapat ipasa na po ito sa isang independent third-party probe. No? If this will be the executive-led probe, then to that probe po namin yun po ipapasa. Para lang ho maging malinaw na wala ho tayong dapat pagtakpan within Congress or within the entirety po of lawmakers. Posibleng sa susunod na 3 linggo, gumulong ang investigasyong isasagawa ng Good Government, Public Works at Public Accounts Panels kaugnay ng kontrobersya sa flood control projects at iba pang proyektong infrastruktura ng pamahalaan. Ayon kay Congressman Redon, welcome din kung isusumite ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa TRICOM ang mga impormasyon nito kaugnay ng mga maanomalyang proyekto. Ang Baguio City Mayor nagpahayag na may mga kongresista umanong tumatanggap ng porsyento sa mga proyektong infrastruktura ng pamahalaan. Samantalang si Senator Panfilo Ping Lacson naman ang nagsabing may 67 kontratistang kongresista umano noong 19th Congress. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nag-inspeksyon si Oriental Mindoro Governor Bons Dolor sa bayan ng Nauhan itong Sabado, kaugnay ng nasirang dike sa bayan. Sa kabila ng tangkang pagharang ng mga gwardya ng construction company sa lugar, itinuloy pa rin ng gobernador ang inspeksyon. Sa kanyang pag-iikot, nakita ang umano'y substandard na konstruksyon ng gumuhong dike. Manipis ang semento, puro buhangin ang loob at walang bakalang dike. Ayon sa gobernador, nagkakahalaga ng 1 bilyon ang kada kilometro ng proyekto. Haba na ho ng aking nilalakbay dito, ako po'y lubos na nagpapasalamat. Dahil finally, nakakita ho ako ng isang bakal na inilagay. Yun Lumo. Imagine nyo ha? Lubaba. All throughout. Walang bakal, pero ito meron. Salamat po ng marami sa gumawa nito, sa nag-inspect nito, at sa DPWH, maraming salamat po. At least, may isang bakal sa buong stretch na ito. Yan naman, malinaw yan. Kung yan ay galing planta, dapat yan, ang ibabaw, very fine ang pagkakakat. Kita mo, kinat Kalawa, tingnan mo ang kalokohan ha. Ang tamang pagre-repair, bubunutin. Saka babalik. Ano ang ginawa? Tinula. Tama ba? Kinwestiyon ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang jurisdiksyon ng International Criminal Court o ICC sa kanyang kaso. Ayon kay Vice President Sara Duterte, nag-file ng mosyon ng kampo ng dating Pangulo kung saan sinasabing dumaan na ang 1 taon bago nagsimulang mag-imbestiga ang ICC. Sinabi ito ng Vice Presidente noong dumalaw siya sa Filipino community sa Kuwait noong nakaraang Biyernes. Nasa 5 buwan na mula nang ikulong sa the Netherlands ang dating Pangulo nang hulihin ito sa Pilipinas noong March 11 ngayong taon. Tuloy-tuloy na ang eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM sa October 13. Ginaransyahan ito ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia. Ito ay kasunod ng mga espekulasyon na masususpinde rin ang BARM elections gaya ng barangay at sangguniang kabataan elections na ipinagpaliban ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
Ayon kay Chairman Garcia, nasa 90% hanggang 95% na silang handa sa magiging botohan sa BARM. Inaasahang nasa 2.3 million ang boboto sa BARM election. Naniniwala si Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na sinusubukang gawing normal ng China ang presensya ng kanilang mga barko sa West Philippine Sea. Kaugnay ito ng 4 na barko ng Chinese Coast Guard at isang Chinese research vessel na nasa paligid ng Bajo de Masinloc. Narito ang report ni Benedict Samson. Bagamat umuwi na sa mainland China ang PLA Navy Destroyer at Chinese Coast Guard Vessel 3104 na nagkabanggaan noong August 11, 4 na CCG vessel at isang Chinese research vessel naman ang namataan sa paligid ng Bajo de Masinloc. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na ang ginagawang pag-deploy ng mga barko ng China sa West Philippine Sea ay bahagi ng pag-normalize ng presensya nito sa pinag-aagawang teritoryo. Well, the main objective of the Chinese government, in deploying their China Coast Guard vessels in different parts of Luzon is actually to normalize their presence and also to operationalize their 9, now 10 dash line. So, hindi sila nag-overlap pa. What they're actually doing is they are normalizing their presence because it falls within their illegal claim. Sa isang pahayag ni Senior Colonel Jiang Bin, spokesperson ng Chinese Ministry of National Defense, sinabi nito na nalabag umano ng Pilipinas ang soberanya, karapatan at inilagay sa matinding panganib ang Chinese personnel at pagpapahina sa kapayapaan sa South China Sea. Ngunit tugon ni Tariela, hindi gawain ng Pilipinas ang mga himasok sa teritoryo ng China. Hindi rin nag-iimbento ang Pilipinas ng gawain para magkaroon ng misyon sa West Philippine Sea. Mahirap naman siguro mag-stage ng ganitong kunya-kunyarian, although alam naman natin sa China magaling sila dyan. But on our part, we don't stage this kind of fuel subsidy because it would require ordinary Filipino fishermen. Mga ordinaryong mangingisda ito. It's not the government who's, parang it's very difficult for us to tell the Filipino fishermen, kunyari mamigay tayo ng fuel. Kung napanood nyo ang food delivery, you can really feel how hard it is for the Filipino fishermen to go there. So, yung sabihin niya mag-stage tayo ng kunya-kunyari ang relief food, I think you need to have a very, parang kumaga, matinding imahinasyon para masabi mong magagawa ng Pilipinas yan. Giit pa ni Commodore Tariela, China ang lumabag sa international laws. The weird part on those kind of statements of the People's Republic of China is that they are also highlighting sometimes international law and UNCLOS, but they're not actually applying those international law with their claims. Kahit ano pang sabihin nila, their claims in the entire West Philippine Sea is invalid and illegal. Samantala, naninindigan din ang PCG na patuloy ang kanilang pagtupad ng tungkulin upang masiguro na napapanatili ang soberanya at karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Despite of the size disparity of our Coast Guard vessels, which are relatively smaller than their vessels, we're still going to support our Filipino fishermen and assert our legitimate position in the West Philippines. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsagawa ng OFW Serbisyo Caravan sa Saudi Arabia ang Department of Migrant Workers kasamang iba pang ahensya ng gobyerno. Kaugnay nito, libo-libong transaksyon ang naiproseso ng ahensya na libreng natanggap ng mga OFW. Ang detalye sa report ni Ivan Alvarez. Free government services. Ito ang alok ng Department of Migrant Workers, bit-bit ang iba pang ahensya ng gobyerno para sa mga Pilipinong nagtatrabaho abroad. Nitong nakaraang August 15 at 16, partikular na isinagawa ang ika-7 yugto ng OFW Serbisyo Caravan sa Al Khobar, Saudi Arabia, kung saan nakapagtala ng nasa 4,500 transactions o katumbas ng 908 OFWs ang nakatanggap ng libreng serbisyo.
Kasama sa 10 ahensya ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA, Department of Social Welfare and Development o DSWD, Department of Trade and Industry, PhilHealth, Social Security System, Pag-ibig Fund, Land Bank of the Philippines, Philippine Statistics Authority o PSA at Philippine Embassy in Riyadh. Layunin ng naturang programa na ilapit ang mga ito sa mga OFW upang mas mapadali ang pagpuproseso ng mahahalagang transactions gaya ng OWA membership and renewal, investment consultations, proseso ng mga contribution, maging birth registration at marami pang iba. Sa ibinigay na mensahe ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., sinabi nito na ang Serbisyo Caravan ay isang paraan ng pagkilala sa mahalagang papel ng mga OFW sa pag-unlad ng bansa. One way of recognizing all your sacrifices is by providing you with public services, programs, opportunities that will cater to your needs and to allow you to grow, excel, and prosper even more. Samantala, hiling naman ng ilang Filipino community groups sa Saudi Arabia na gawin ng regular ang Serbisyo Caravan Program upang mas marami pang OFW ang makinabang dito. Pagtitiyak ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, marami pang serbisyo caravan ang idarao sa Middle East upang maabot ang mas maraming migranteng manggagawa na nangangailangan ng tulong habang nagtatrabaho sa ibang bansa. Dagdag pa ng kalihim, bukod sa face-to-face transactions, posibleng idagdag sa mga susunod na yugto ang paggamit ng digital government transaction upang mas mapabilis at mapadali ang pagpuproseso ng mga serbisyo. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala, narito ang sitwasyon ng trapiko sa iba't ibang lugar sa bansa. Dito po sa may live feed natin sa Dr. Santos Avenue sa Parañaque City, sa kaliwang bahagi na papunta ng Sucat Road Extension at kanang bahagi na papunta naman ng Baclaran ay tuloy-tuloy po ang daloy ng mga sasakyan. Dito po sa may EDSA Bagong Barrio, maluwag din po ang daloy ng mga sasakyan sa magkabilang lane, subalit may kaunting pag-ipon po dito sa may U-turn area sa mga papunta ng Monumento at sa mga papunta naman po ng Balintawak ay maluwag po ang daloy ng mga sasakyan. At sa North Luzon Expressway, dito po sa mga luluwas ng Maynila, dito po sa may Valenzuela Interchange at gayon din dito sa may Balintawak ay may pag-ipon na po ng mga sasakyan. Ngunit ang mga panorte naman po ay tuloy-tuloy naman po ang daloy ng mga sasakyan. At yan ang ating traffic update ngayong umaga. Pumayag umano ang Moscow na bigyan ng Estados Unidos at European allies ang Ukraine ng isang uri ng seguridad na maihahalin tulad sa NATO Article 5, isang hakbang na maaaring magbukas ng daan tungo sa mas malawak na kapayapaan. Ito ay matapos ang pagpupulong ni US President Donald Trump at Russian President Vladimir Putin sa Alaska. Ang detalye sa ulat ni Jeffrey Reyes, live. Yes, Jeffrey, good morning. Yes, good morning Kuya. Good morning Celine. Ipinahayag ni US Envoy na si Steve Witkoff na isang mahalagang kasunduan ang naabot sa summit ni President Donald Trump at President Vladimir Putin. Ito ay ang pagpapahintulot ng Russia na magbigay ang Estados Unidos at mga European allies ng NATO-style na proteksyon sa Ukraine. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na inamin ng Russia ang ganitong uri ng kasunduan. Nagpahayag din si European Commission President Ursula von der Leyen ang kanyang suporta sa hakbang na ito. Nagpasalamat naman si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa Estados Unidos. Gayunpaman, binigyan diin ni Zelensky na marami pang detalye ang kailangang linawin, partikular kung paano ito ipapatupad. Samantala, aminado si US Secretary of State Marco Rubio na hindi pa ganap na reresolba ang labanan, ngunit iginiit niyang ito ay isang malaking hakbang
patungo sa posibleng kasunduan para sa kapayapaan. Nakatakda namang magkita si President Trump at Zelensky at mga European leaders sa White House upang ipagpatuloy ang negosasyon para sa mas matibay na kasunduang pangkapayapaan. Balik sa iyo, Sid. Maraming salamat, Jeffrey Reyes, live mula sa Grand Prairie, Canada. Nasa higit 300 ang napaulat na nasawi habang mayroon pang mga nawawala dahil sa matinding mga pagbaha sa Pakistan. Batay ito sa ulat ng National Disaster Management Authority ng bansa. 2 araw na nakaranas ng monsoon break sa ilang lugar sa Pakistan na naging dahilan ng matinding mga pagbaha o pagragasa ng tubig na may halong putik. Nakaranas din ng mga landslide o pagguho ng lupa na tumangay sa ilang kabahayan. Sa ngayon, patuloy pa rin nagsasagawa ng search and rescue operation ang mga otoridad. Ayon sa National Disaster Management Authority, nakaranas ang Pakistan ng mas maraming buhos ng ulan kumpara noong nakaraang taon dahil sa paiba-ibang weather patterns na epekto ng climate change. Abala ngayon sa seaweed farming ang mga barangay Sibato, Caluya, Antique. Ito kasi ang nagbibigay hanap buhay ngayon sa maraming mangingisda roon sa tulong na rin ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Naritong report ni Jerry Galicia. Sa pamamagitan ng seaweed farming, unti-unting ngayon nagbabago ang takbo ng buhay ng mga residente sa Sibato, Caluya, Antique. Dito nabuo ang Sibato Islanders Fisher Folks Association o SIFA na may 44 na miyembro sa tulong ng Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Regional Office 6 o DABFAR 6 sa ilalim ng Special Area for Agricultural Development Phase 2 Programa. Taong 2024 na nagsimula silang gumawa ng mga produktong gawa sa seaweed tulad ng pickles at chips 600. Bukod dito, nakapag-ani rin sila ng 42.7 metric tons na tuyong seaweed na kumita ng halos 988,658 ang halaga at nakahuli ng mahigit 2 tonelada ng isda na nagbigay ng karagdagang 189,370. Ayon sa ilang opisyal ng SIFA, malaking tulong ang mga seaweed seedlings at gamit na pinagkaloob ng BFAR sa pamamagitan ng livelihood program at pagsasanay na nakapagbigay ng dagdag kaalaman sa kanilang mga miyembro. Ang Sibato na may halos 1,000 mangingisda na nakarehistro ay isa lamang sa mga isla sa bayan ng Caluya sa Antique. Bagamat unang klaseng munisipalidad ang Caluya, nananatiling hamon ang mataas na antas ng kahirapan. Ngayon nakatuon ang SIFA sa pagkapalawak ng kanilang seaweed farming at paggawa ng iba pang produktong maaaring ibenta. Layo nilang makilala bilang isa sa mga pangunahing gumagawa ng seaweed-based products sa Caluya. Jerry Galicia, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling magbubukas ang lalawigan ng La Union para sa mga turista matapos makabangon ang karamihan ng mga establishmento ng turismo na tinamaan ng Bagyong Emo. Ayon kay Governor Mario Eduardo Ortega, may ilang pinsalang iniwan ng bagyo, ngunit marami ng establishmento ang nakarecover at handa ng maglingkod. May mga restaurant at iba pang pasyala na nakapagbukas na makalipas lamang ang 1 o 2 linggo matapos ang bagyo. At tinatayang nasa 50 hanggang 60% ng mga negosyo sa turismo ang operational na. Inuna ng pamahalaang panlalawigan ang clearing operation sa mga kalsada upang matiyak ang maayos na daloy ng trapiko at mabilis na maihatid ang mga serbisyo at tulong. Halos lahat ng lugar sa bayan at mga resort ay meron na ring kuryente. Kilala ang La Union bilang isa sa mga pangunahing destinasyon para sa surfing, resorts at kainan. Tinatayang umabot sa 215 million pesos na halaga ang pinsala ng bagyo sa industriya ng turismo ng probinsya. Handa na ang City of Seven Lakes sa makasaysayang pagbabalik bilang Coconut Capital of the Philippines. Sa August 29, 2025, nakatakda na magsasabay-sabay sa pagtatanim ng punla ng niyog ang libu-libong mag-aaral, magsasaka at mamamayan sa loob ng 15 minuto para sa Guinness World Record.
Ayon kay San Pablo City Mayor Arcadio B. Gapanganda, hindi lang ito tungkol sa record, kundi para muling pasiglahin ang industriya ng niyog at lumikha ng mas maraming trabaho. Binigyang buhay ng iba't ibang timeless music ang panibagong installment ng Wish Date concert na pinamagatang Love Tale. Dahil sa lineup ng mga awitin kagabi, ibang level ng connection at musical experience ang bumalot sa buong Araneta Coliseum. Narito ang report ni Jed Neresina. Na selebrasyon ng ika-11 anibersaryo ng nag-iisang FM radio station on wheels. Isang panibagong kwento at lineup ng mga awitin ang inihanda ng Wish 1075, katuwang ang KDR Music House para sa mga wishers. Hindi lang plot twist ang nagpabilib sa mga manonood, kundi pati na rin ang timeless soundtracks mula sa great OPM icons at rising artists sa bansa. Tampok sa musical lineup ang ilang music legends na unang beses pa lang nag-perform sa Wish Day, gaya ni pop rock veteran Kitchi Nadal. Well, when I was told about the concept, dun pa lang na-excite na ako kasi parang I've always wanted for my songs to be like yung parang soundtrack siya ng parang movie or play. So that was really exciting for me. So I said yes right away. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakasama rin ang original Prince of Pinoy Pop, Dingdong Avansado. Well, why will I say no? I mean, it's a very, very worthwhile project. Saka my wife and my daughter already came out here, so why not complete the family? Ika nga. So it was not a hard decision for me. At tulad ng kanyang asawa na si OPM phenomenal diva Jessa Zaragoza at ng kanilang anak na si Jada na nakapagtanghal na sa mga nakalipas na Wish Date concert, ikinatuwa ni Dingdong ang kakaibang konsepto ng Wish, lalo na't nagbibigay aniya ito ng suporta at nagpapaunlad sa mga original Filipino music. And I'm enjoying myself really because I get to sing songs that I don't normally sing. And aside from my songs, no? Pero they made me sing songs na hindi ko usually kinakanta, kaya natutuwa ako. Kasama rin sa pangmalakasang lineup si Asia's romantic balladeer, the one and only Christian Bautista. Bagamat madalas na host si Christian ng Wish Music Awards, ito ang kanyang unang pagtatanghal sa Wish Day. At dahil sa kanyang signature romantic style ng pagkanta, nagdala ito ng mas malalim na emosyon sa kabuuan ng gabi. Instant ang reaction ng audience sa kilig na napapanood nila. Instant. And it's something na actors don't usually hear right away. So yung mga actors nyo kanina who's doing brilliantly, nare-receive nila agad yung feedback, applause, acclaim. So it's a very, very nice experience for all. Nakipagsabayan din sa kantahan ang rising musician and talent na si Aquila Packing. Hindi nagpahuli si Aquila dahil bawat awit na kanyang kinanta ay nagbigay kilig, sakit at hinagpis sa bawat isa. I want the audience to feel kung ano yung message talaga ng song. So if I'm singing a song na heartbroken, gusto ko maramdaman din nila yung bittersweet ng unrequited love. Yun. When I'm singing something na pampakilig, I want them to feel na yung kilig mismo. So, yeah. At para makumpleto ang solid musical experience, nagbalik sa Wish Date stage ang vocal powerhouse na si Gigi Delana. Ito ang kanyang ikatlong comeback sa Wish Date, kung saan sa kanyang huling pagganap sa anniversary special noong nakaraang taon ay talagang namangha ang mga manonood. Ngunit isa ito sa unforgettable moment para kay Gigi. It's
different kasi yung songs din eh. It's very sentimental. Yung second na kinanta ko dito sa Wish is To Love You More. It's one of my mom's favorite songs na kinakanta ko since I was a kid. So I'm really glad na ito yung pinakanta sa akin ng Wish. So, Nakakaantig na takbo ng kwento na sinabayan ng tagos sa pusong setlist mula sa OPM icons at rising artists. Ang nagbigay kulay sa Wish Date Love Tales kagabi sa Araneta Coliseum. Ibang level ang connection at musical experience from timeless soundtracks ang pinabaon ng mga performers sa mga wisher upang magbigay ng memorable experience sa bawat isa. Kaya naman hindi natatapos sa ika-11 taon ng Wish 1075 ang pagbuo nila ng mga bagong konseptong tiyak na aantig sa puso ng fans at kapupulutan pa rin ng aral ng bawat isa. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Matagumpay na idinaos kagabi sa Araneta Coliseum ang Wish Date Concert Love Tales na naging highlight ng ika-11 anibersaryo ng Wish 1075. Tapok dito ang kwento ng pag-ibig na naghatid ng matinding hugot at kilig sa mga wishers. Ang detalye sa report ni Mia Alonzo. Ganyan palagi kapag Wish Date Concert. At dahil ito na ang ika-11th anniversary ng Wish 1075, handa na ang mga wishers sa isang gabi na naman ng halo-halong emosyon. Sabi nila, love is sweeter the second time around. Pero papaano kung ang second chance na inaasahan mo ay hindi na pala sa parehong tao matutupad? Tampok sa ika-11 anibersaryo ng Wish Date ang iba't ibang mukha ng pag-ibig mula sa mga karakter na ginampanan ni Joao Constancia, Vivory Esclito, Sean Salvador, Linel Navidad, Monina Lawrence at Miss Susan Africa. Bit-bit ang samut-saring emosyon na nagdala sa mga manonood sa isang mala roller coaster na paglalakbay ng damdamin. Magmula sa mga eksenang nakakakilig. Nahumantong sa mga linyang nakakasakit. I'm breaking up with you. Kailangan lang natin maghiwalay. Huwag mo iwanan. Pero tangi ikaw lang ang kaya kong iwan. Hanggang sa pagkakataong magmahal muli pero sa iba ng pag-ibig. Sobrang plot twist po talaga. Hindi ko po ina-expect. Nasaktan po ako. Naiyak po ako kasama po ni Bianca. Para bang nalungkot kami. Diba? Akala namin yun na ang mangyayari. Hindi pala. Mas pinatindi pa ang sakit feels ng bawat eksena dahil sa malahugot na mga line-up ng kanta. What makes it more amazing is because of the performance. Every lyrics and every scenes connected sila. So, it makes sense and it's amazing talaga. Ibinahagi naman ng mga pangunahing karakter ang kanilang experience sa entablado bilang mga first-timers sa live acting. I think a few days ago I was just thinking, I kept overthinking, how am I gonna do this? It's my first time doing a live acting on stage, so I've never done that. So it's theatrical, may mga tao, and then sinabihin na kami na yung mga tao dito, they're very interactive. They'll shout, they'll scream pag nagustuhan nila o ano. So I was like, okay. Sige, that's a good thing. But for me naman, kasi yung eksena namin, since it was emotional, minsan nakaka-distract yun. So I was like, super nervous about it. I've performed naman like on stage kasi I've tried the musical theater play, but it's different kasi of course aside from it's like a bigger venue, it's Wish. You know what I mean? Like
like high expectations din talaga from everybody. Kaya naman sa huli, hindi lamang manonood ang dinala ng 11th Wish Anniversary Concert sa All Out Feels Emotion, kundi maging ang mga nagbigay buhay sa kwento. Sobrang unique po nung experience kasi sa wish date ko lang po siya parang nararamdaman and na-experience. Kasi po, dito po may movie po tapos may kanta. Overall po, parang kakaiba po talaga, ang saya po. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Book of Proverbs chapter 4 verse 23 na nagsasabi, ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap sapagkat dinadaluyan ng buhay. Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Oil price update po muna para sa mga kasangbahay nating motorista. Magpapatupad po ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis ngayong linggo. Sa pagtaya ng oil industry players, tataas ng 40 sentimos hanggang 60 sentimos ang presyo ng kada litro ng gasolina. Pero good news naman dahil magpapatupad naman ng 80 sentimos hanggang pisong rollback sa presyo ng diesel, habang ang kerosene naman ay posibleng mabawasan ng 90 centavos hanggang 1 peso and 10 centavos. Diesel at kerosene lang ang nakangiti. Ang mga nakagasolina, sabay-sabay po tayo. Magpa-full tank mamaya bago pa maging effective. Gasoline pa. Mas marami, tingin ko mas marami na ngayon kasi yung mga nakamotor, nakasasakyan, mga nakakotse, usually nakagasolina ang majority. Yung mga lumang mga sasakyan, yung mga naka-diesel, majority ng mga lumang mga models, diesel. Mga jeep, ganun. Siguro yung mga bus na rin, naka-diesel pa. Pero dun sa mga bagong mga sasakyan ngayon, madalas puro gasolina. Diba? Gasolina ka na rin, diba? Mga sedan yata talaga mga gasolina eh. Tapos yan, mga motor, gasolina, napakadami. Daming nakamotor. Di ba isa daw tayo, isa yung bansa natin sa madami na rin talaga ang gumagamit ng motor, maliban sa Vietnam, kung hindi ako nagkakamali. Kaya, medyo mabigat yan. Pero kasi kahit paano sa motor, hindi masyadong ramdam kahit papaano. Kasi nga, ilang litro lang, makaka-full tank na sila puno na sila. Pero ang ramdam na ramdam yan sa gasolina. Kasi yun nga, medyo mabigat yung mabigat yung konsumo, lalo na dun sa mga pumapasada. Mas ramdam nila talaga kung gaano kalaki yung itinataas o yung minamahal nung kanilang mga binabayaran. Kasi nga, di ba pag bumabiyahe, katulad nung sasakyan namin, pag binabiyahe siya ng binabiyahe, araw-araw full tank. Araw-araw mong nararamdaman kung magkano yung yung itinataas ng gasolina natin linggo-linggo. Kaya sana. Pero madalas ba nagkataas din ang presyo agad-agad dun sa... Oo, nararamdaman agad. Pagpasok ng Tuesday, ramdam na talaga yan. Hindi, pati dun sa singil, dun sa mismong sa mismong pasahe. Hindi ka agad nakararamdaman yan, yung pagtaas niyan. Kasi minsan nagkakaroon lang ng pagtaas din kapag sunod-sunod. Pero kapag hindi pa naman, hindi sila masyadong magtataas. Kasi mapapansin yan, lalo na ng mga laging gumagamit. Ako kasi lagi rin halos Pag mache-check mo yan, kapag tumataas, mga 5 pesos hanggang 5 pesos tumataas siya. Pag medyo sunod-sunod, nagkakaroon din ng pagtaas sa gasolina. Lugi rin pala yung mga riders natin pag nagtataas yung mga natin, petrolyo natin. Pero ayun, sana sunod-sunod na rin yung mga pagbaba na lahat na kerosene, diesel at gasolina. Ayan. Ito naman po, heads up naman po sa mga kababayan nating naghahanap ng trabaho. Hiring po ngayon ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Dahil sa pagpapalawak ng MMDA Public Affairs Staff, Public Information Office ng kanilang multimedia production, sila po ay tumatanggap ng mga aplikante para sa mga sumusunod na posisyon. Ito po, videographer, researcher, creative arts associate 1, at isang photographer po.
Inaanyayahan naman po ang mga interested applicants na mag-submit ng kanilang resume. Kasama po ang application letter sa kanilang email na passpiohiring@gmail.com. At ang deadline po ng pagpapasa ay hanggang August 22, 2025. Samantala po, ilagay lang ang job title na inyong ina-applyan bilang subject ng email at ang mga mapipiling aplikante ay makakatanggap ng abiso para sa kanilang interview. Ayan, maganda, no? Parang magiging part to din ng social media team. Kasi alam natin ngayon yung information, halos lahat tayo kumukuha na talaga sa social media. So maganda itong mga yung pasok naman sa job description na nakalagay dito no, sa mga sa panawagan natin. Mag-apply na sila kasi para makatulong din sa pagbabahagi natin ng pagbabalita. Especially yan, yung mga traffic, tapos yung mga sa coding, ganyan. Marami naman updated palagi ang news ng MMDA. So maganda mag-apply na po kayo. Tsaka ang laking factor kasi nung maganda rin yung ipinopost, di ba? Para minsan tignan ng mga nag-scroll sa social media. Kaya nagigets natin din yung pagnanasa nitong ating LGU na makakuha ng marunong talaga pagdating sa social media. Kasi mas maganda kung mas maganda yung ating page, yung mga ipinopost natin, mas marami tayong naaabot. Kasi ganun yung mga tao ngayon, gusto nila yung nakukuha agad yung attention nila eh. Tsaka yung job positions na nabanggit, fit na fit para sa mga graduate lang ng mass communication, broadcasting, communication. Kasi ayun yung mga job positions na na fit tayo kasi di ba may mga tinuturo kasi ako di ba mass comm graduate, so may mga background tayo pagdating dyan sa editing, videography, tas yung mga creative writing. Kaya pwede tayo dyan sa mga nabanggit na position. Kasi recently may nakita lang ako mga kakilala na graduate ng mass comm, tas nag-aalala sila, ano bang trabaho ang pwede sa atin? Kasi growing na rin daw yung artificial intelligence, di ba, na parang mas madali. Pero kasi kapag graduate tayo ng ganito, ng mga mass communication, nasa media tayo, malaking tulang AI. So, hindi lang din pwedeng aasa lang tayo sa AI. Dapat meron pa rin talagang sinasabi nila, may magpa-prompt pa rin sa AI. So, feeling ko nga mas madali yung magiging trabaho natin, mas mababawasan yung weight kapag mga ganun. Kasi may tool na nga tayo with AI. Kaya ito, magandang mga job opportunities sa mga fresh grads na kakagraduate lang dyan. Saka yung sinasabi ni Tini, kasi kung makikita naman din natin, naka-curate yung page May pattern yan ng posting, hindi lang naman yan yung parang nakagawa ka ng content. Kasi may scheduled posting, tas meron pa yung mga flash news. So kailangan talaga magaling ka dun sa bawat skill na yun. So tama yung sinabi ni Ian na usually yung mga estudyante na or mga graduate ng broadcasting. Huwag natin parang ituring yung AI na kaaway sa ganitong mga pagkakataon. Tool yan para mas mapadali yung ginagawa natin, mas gumanda. Tama naman yun. That's right! Pero ito mga kasambahay, job alert pa rin po para naman sa ating mga kasambahay na Navoteño job seekers. Nangangailangan po ang lokal na pamahalaan ng Navotas ng rural health physician, radiologic technologist, dentist, ambulance driver, female part-time NSP trainer for athletics, part-time NSP trainer for creative writing, traffic enforcer, palero, at driver. Sa mga interesado pong mag-apply, ipasa lamang po ang mga sumusunod na requirements sa City Human Resources Development Office. Sa first floor po yan ng City Hall o mag-email po kayo sa chrdo@navotas.gov.ph. Ito mga kasambahay, please take note po sa ating mga requirements. Unang-una po dyan ay ang letter of application addressed to Mr. Ryan S. Icasas, ang City Human Resource Development Officer. Ilagay nyo lang po kung ano ang posisyon na inyong ina-applyan. Pangalawa, kailangan po ng accomplished personal data sheet. Pangatlo, ang copy of CSC Certificate of Eligibility or valid PRC license or ID if applicable. At kailangan din po ng kopya ng valid driver's license kung driver po ang posisyon na inyo pong ina-applyan. Mga kasambahay, hanggang August 27, 2025 po ang deadline ng submission ng application. Para po sa iba pang impormasyon, tumawag lamang sa CHRDO sa numerong 8281-8531 Local 106.
yay, another job opportunity or job job hunting na para dun sa mga naghahanap ng mga trabaho sa panahon ngayon. Kaya ito mas maganda, meron sa Navotas ulit. Lagi nung meron ng Navotas na mga vacancies, nag-o-offer din talaga sila ng trabaho sa mga kasambahay. Kaya isa yan sa mga dapat yung abangan lagi. Punta kayo sa Navotas kung yung gusto nyo bang trabaho o yung trabaho na pasok doon sa sa kakayahan ninyo, hinahanapan nila ng vacancy. Kaya ayan, kung isa po doon sa mga nabanggit ko kanina yung gusto niyo yung trabaho, pwede po kayong mag-apply na hanggang August 25 po yung submission of application. Pero abangan natin, malay mo mag-extend pa sila, 'di ba? Kaya makakapag-ayos pa tayo ng ating mga kailangang ipasa. Pero yan, August 25 po talaga yung kanilang submission of application. 25 ba or 27? 25. Hindi ako Parang 27 at. 27 ba? Hala, I-check nyo na lang. Double check na lang. Kaya napaka-importante na ilagay natin. Oo nga eh. Or mag-visit tayo dun sa kanilang Facebook page. Basta sila sa unang pagsubok. Date pa lang nakalimutan na, no? Sorry, malilimutin na ang mga host niyo. Check nyo kung 25 or 27, kahit anong dami. Magkalapit lang naman eh. Pero mas maganda ko siguro i-ready nyo na dun sa 25 para sure. Kasi pwede siyang pumasok sa 25 tsaka 27. Talaga. Sige, ito naman, another advisory po mula sa Navotas City Government. Good news po sa mga Navoteño dahil magkakaroon po ng libreng chiropractic therapy para po sa inyo. Ito po ay gaganapin sa August 19 hanggang 20, 2025. Mula po yan alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Sa Navotas Convention Center po yan. At ang mga kwalipikado po na mag-avail nito ay mga residente ng Navotas City at walang mga sumusunod na sakit o kondisyon. Merong severe osteoporosis, uncontrolled hypertension, bone or joint infections, vascular disorders, spinal fracture or dislocations, mga umiinom ng blood thinner medicine, merong meningitis, Pulse disease, and lastly, may cancer sa spine. Pasensya na po pero hindi po kayo pwedeng sumailalim sa chiropractic therapy. Para naman sa mga interesado at qualified, meron pong 250 slots bawat araw at ito po ay first come, first serve basis. Kaya para po sa mga may nararamdamang sakit sa likod at mga kasukasuan, magpakonsulta sa health center para mabigyan po kayo ng referral para sa chiropractic therapy medical mission. Wow, ganda nito. Nabutas din to. Nabutas, no? Sa mga gustong ma-experience kasi may mga ganyan na hindi nila afford daw na magpa-chiropractic care. Ito, chance nyo na mga taga-Navotas, di ba? Na ma-experience nyo kasi iba, parang sabi nila ang sakit ng likod ko, di ba? Yung mga ganyan, ang sakit ng likod ko. Ano ba to? Minsan, iba sabi, papatingin. Pero maganda po na pa-check up muna tayo kasi may mga rin po tayo, may mga i-check din po kung ano yung mga condition natin kasi may nabanggit tayo kanina, may mga certain conditions na hindi po tayong mag-undergo nito pong chiropractic care kasi ayun nga, may mga nabanggit tayo, may mga problema sa buto kasi baka lumala tsaka maganda na ma-mention din po natin yung mga laboratories kung kailangan po nun dalhin po natin para to fully assess po ang ating mga health condition. Tsaka ang ganda kasi siya 2 days, August 19 to 20, tapos ang daming slots. 250 per day. So, avail nyo na. Naku, sarap-sarap po niyan. Magpa-chiropractic. Tanggal lahat ng stress nyo. At ito naman po, good news naman sa mga senior citizen ng Pasay City. Ipamamahagi na po ang birthday gift ng mga senior citizen na ang birth month po ay June. Ngayong araw po, August 18, nakaschedule ang mga taga-barangay 183 at 201. Bukas naman po, August 19, pwedeng kumuha ng birthday gift ang mga senior citizen ng Barangay 1 hanggang 59. Sa August 20 naman po, nakaschedule ang Barangay 60 hanggang 119. Habang ang mga senior citizen ng Barangay 120 hanggang 171 po, ang nakatakdang kumuha ng cash gift sa August 22, araw po yan ng Huwebes. Samantala, next week, August 26 naman ang schedule ng barangays. 172 hanggang 182 po at 184 hanggang 200. Maaari pong kunin ang inyong birthday gift sa Office for the Senior Citizens Affairs o OSCA Office mula 8 a.m. to 4 p.m. Huwag lang pong kalimutang dalhin ang mga sumusunod. Ito po mga kasangbahay, photocopy ng Pasay OSCA ID kung
senior citizen po ang kukuha. At kung authorized representative naman, kailangan po ng authorization letter, photocopy ng valid government issued ID ng authorized representative at original Pasay OSCA ID ng senior citizen. Para po sa mga katanungan, makipag-ugnayan lang sa tanggapan ng OSCA mula Lunes hanggang Biyernes, 8 a.m. to 5 p.m. sa mga numerong 8804-0976 o 8846-7703. Ayan, medyo, kasi June pa yung birthday nila. Medyo na-atras lang ng ilang panahon. Pero at least, makakarating naman po. Tsaka maraming mga barangay to. So, kung ilan yung mga rehistrado dito na mga senior citizens natin na merong OSCA ID, makakakuha naman sila. Pero sana, walang masyado maging aberya para din hindi kawawa yung ating mga matatanda. Kasi syempre, alam mo na nga na matanda, tapos magkakaroon pa ng aberya dyan. Sana mas maging efficient dun sa part ng LGU natin, yung pamamahagi ng kanilang birthday gift. Kasi mamaya mag-high blood pa yung mga matatanda natin. Na lang di ba? Kukuha na nga lang, pero nagalit pa. Sana wala maging aberya. Tsaka, yun, makakatulong talaga sa kanila to, itong kanilang mga birthday gift, cash gift. Sana dumating din yung time na on time na rin talaga sa birthday ng mga senior citizen natin. Yung sakto sa birthday nila, makukuha nila yung cash gift nila. Siguro, darating din tayo dyan, pero ngayon siguro nangangapa pa rin yung mga LGUs natin. Pero, isa yan sa mga natin, pinagpipray natin para sa ating mga senior citizen. Pero, ito mga kasambahay, August 27 talaga, yung sa Navota. Pasahan ng application. Para sure. Mamaya binalikan tayo ng mga kasambahay natin. Pero abiso naman po para sa mga Makatang Makatizen, inaanyayahan po ang lahat ng residente ng Makati na saksihan at makiisa sa Makata ng Makati Spoken Word Poetry. Ito ay gaganapin sa August 30, 2025 sa ganap na alas 5 ng hapon sa panulukan ng Calle Alfonso at Fermina, Barangay Poblacion. Para po sa mga nais na sumali, magpasa lang po ng inyong orihinal na piyesa na naaayon sa temang Muling Pagyabong ng Luntiang Sampiro at ipakita ang inyong galing sa panulaan. Sundin lamang po ang mga pamantayan at alituntunin ng programa na makikita po ninyo sa official Facebook page ng Makati City na @MyMakatiVerify. Ang ganda nito, kasi di ba ang spoken word poetry, makabagong paraan na ng, kumbaga, ng paglalahad ng ating mga saloobin sa pamamagitan ng pagsulat. Pero ngayon parang imimix siya doon sa paraan natin ng pagsulat before. Pero siguro yung delivery is pang spoken word poetry. I don't know how, kung paano nila to gagawin. Kaya mas maganda doon sa mga manunulat natin, yung mga magagaling sumulat, yung may background sa creative writing. Sali kayo dito para malaman natin ano ba yung paraan ng paggawa nitong tula tapos spoken word poetry, di ba? Kaya, ang interesting, kasi mahilig din ako makinig, lalo na nung nauso yan, di ba? Oo, dati, di ba? Oo, parang lahat tayo kilala yung mga sikat na, yung mga magagaling gumawa ng mga spoken word poetry. Napakahusay. Sample nga. Kasi buwan ng wikang pambansa August, di ba? Hindi na magamit din natin sa ganitong paraan. That's right. Ngayon naman mga kasambahay, magbalik na tayo sa ating kasaysayan. Isa sa pangunahing tourist attraction sa bansang Switzerland ay ang Chapel Bridge na matatagpuan sa siyudad ng Lucerne. Pero pagsapit ng taong 1993 ay nasunog ang malaking bahagi ng itinuturing na oldest covered wooden bridge sa buong Europe. Balikan natin ang pangyayaring yan sa ating Today in History. August 18, 1993. Sa araw na ito nasunog ang malaking bahagi ng makasaysayang Chapel Bridge sa Lucerne, Switzerland. Ang Chapel Bridge ay itinayo noong 1360s at itinuturing na oldest covered wooden bridge sa kontinente ng Europe. Ito ay may habang mahigit 200 metro at ginawa bilang bahagi ng pagpapatibay sa syudad sakaling lusubin ng mga kaaway. Sa loob naman nito ay makikita ang mga painting na inilagay noon pang 17th century at nagpapakita sa kasaysayan ng Swiss Confederation. Parte naman ng bridge complex ay ang octagonal na water tower na may taas na 34.5 meters o 113 feet mula sa ground. Ngunit noong August 1993 ay tinupok ng apoy ang malaking bahagi ng tulay kabilang ang ilang triangular paintings. Hindi natukoy ang eksaktong pinagmula ng sunog, ngunit marami ang naniniwala na nagsimula ang apoy sa sigarilyong itinapon sa bangka na nasa ilalim ng tulay.
Ipinagawa ng mga kinaukulan ng tulay at maging ang water tower at ito ay nakumpleto sa loob ng 2 buwan sa halagang 3.4 million Swiss franc. Pagsapit ng April 14, 1994 ay idinaos ang reopening ng Chapel Bridge na dinaluhan ng nasa 200 journalists mula sa iba't ibang bansa. Nakakapanghinayang. Bakit Kasi naman? napakatagal na nito. Tapos nasunog siya noong 1993. So, ang dami daw mga paintings dito ng 17th century pa yung nasunog. Karamihan daw dun sa mga paintings na yun, may kwento talaga. Hindi lang dahil yung kwento na nung ginagawa siya, may ganitong kwento. Hindi. Yung mismong painting may kwento. Kumbaga, nakasunod-sunod siya habang nilalakad mo itong mismong bridge. Kasi ginawa daw yon before, kasi hindi naman daw lahat ng tao nakakapagbasa before. So, sa pamamagitan ng mga paintings na yon na nakikita ng mga tao, so kahit hindi ka marunong magbasa, makikita mo or maihahatid or mailalahad nung nag-paint kung ano yung kwento na gusto niyang ikwento. That time daw, dahil nasunog, nahirapan silang maibalik yung ganong klase ng mga paintings. Pero buti na lang, may ibang mga paintings na na-recover pa nila, naayos pa nila. Kaya ginawan pa rin naman ng paraan ng government ng Switzerland na at least makopya ulit nila kung ano yung dating itsura nitong Chapel Bridge para na rin ma-preserve din nila yung history nung kanilang bansa. Lalo na may kwento din yan yung mismong tower na malapit dyan sa bridge. Diba before it's a prison, tapos dito daw pinaparusahan yung mga nagkakasala. So napakaraming kwento, napakamakasaysayan ng lugar para masira lang ng ganun. Tsaka yung mga paintings dito, hindi lang din yung basta-basta na painting lang. Historical paintings kasi. Kaya nga, ang daming nagulat ng mga taga Switzerland na nasira to. Kasi 2/3 daw nung bridge is yung nasira. Tapos ang daming mga paintings na yun, nabanggit ni Tini na from 17th century pa yung mga, kumbaga, nadamay dito. Tapos, kasi kaya hindi lang siya tourist spot, siya national treasure. Kaya yung parang naging reaction ng mga taga Switzerland. Pero ang maganda naman dito, within just 8 months kung di ako nagkakamali, na-reopen ulit nila. And yun, good to go na ulit itong bridge na to. Amazing. Sabi nga yung yung highest level of yung ginawa, yung parang nung nire-rebuild to, nung nire-reconstruct dun sa fire safety kasi ayaw na nila na during reconstruction merong mangyari ulit na sunog, baka mamaya imbes na mapabuti yung pagre-reconstruct nila, lalong mapasama, madamay pa yung the rest of the bridge na masunog. Tapos yun nga yung binabanggit mo na mga paintings, 111 ata yung paintings, ang natira na lang is 86 yung nasunog, so mga around 25 yun yung natira. Tapos, ang kagandahan ngayon, nung na-reconstruct na kasi, 1994, parang April, na rebuild itong mismong bridge na sobrang naluha pa nga yung director nung tourism nila na kasi parang siya, sobrang naging emotional na hindi nila akalain na ma-rebuild na siya after ilang months lang. Tapos, ngayon, bawal nang mag-smoke dito sa area. Kasi parang wala talagang reason pa kung hindi talaga nila nalaman kung ano yung reason bakit nasunog talaga yung bridge. Pero ang sinasabi nila, parang sunog daw to kasi parang may nagtapon daw ng sigarilyo. So ngayon, bawal na dyan mag-smoke. Tapos meron na siyang mga additional na mga safety, na mga parang features like meron ng smoke detection system, ganyan. Tapos marami daw mga cameras na para ma-monitor yung mismong bridge dun sa galaw din ng mga tao. Para in case na may mangyari nga, alam na kung paano magagawa ng paraan. Pati yung mga paintings ngayon na-reinforce na nila ng fireproofing. Para kung sakaling syempre, hindi mo maiiwasan kung may mananadya talaga, pwede pa rin masunog. Kaya naka-fireproof na ng glass yung mga paintings na natitira. Parang hindi maulit. Nakakalungkot kasi nung pagkaganon na may mga nasusunog na nawawala na in history talaga. Mga sa atin dito yung nasunog na building yung sa post office. Hindi sa sa Manila. Office,
Kaya magandang lesson na nalaman natin dito sa history na maganda i-preserve din natin yung mga ganito, mga national treasure kasi isa yan sa mga identity ng isang country, di ba? Yan naman. Let's move on naman sa atin namang Kristiyano drama. Merong mga tao na nagiging basehan lang ang paggawa ng mabuti kapag may taong nakakakita. Kumbaga, nagiging bansag nga ay two-faced person dahil magaling lang sila kapag kaharap nila ang kausap. Meron kayang nagiging mabuting bunga ang ganitong pag-uugali? Panoorin natin. Ako si James. But please, Jamie na lang. Ako ang inyong ultimate lifesaver. Ang inyong go-to bestie. Hoy, assignment ko. Oh, cute-cute mo talaga. Uy, wait lang, hintayin niyo ako, Dan. Saan kayo nang galing? Bakit na-late niyo? Excuse me. Treat ko na today. Uy, ano ba? Akin to. Ang bait-bait mo talaga, Jamie. Kaya dami mong followers eh. Pero Siyempre. wait, girl. Kulang to. Wow, ang tibay. Pero wait, Ma'am Castro. Ay? Ay, nag-extend na naman. Extra Nag-bell sa na akin. kanina eh. Batak na batak siya magturo. Alam ba, nagpapasurprise quiz lagi yun sa amin. 10 minutes. 10 minutes yung extend niya math. Grabe. Grabe. Parang... Pangit ang ano subject na, tapos pangit na dish. Another day, another good deed. Hashtag helping hand, hashtag sana all mabait. So ngayon guys, gagawa na naman tayo ng isang napakabuting gawain, which is tutulong na naman tayo sa isang tao. So ngayon nakita ko dito ng isang pulubi, nakakaawa siya. Interviewin natin. Kuya, taga saan ka? Jayas po. Ay, okay. Anong pangalan mo? Cooper po, Cooper. Wala kang ano sa pinagkakatrabahuhan mo ngayon? Wala po eh. Ay Hindi na. ko alam paano umuwi eh. Ay, nakakaawa ka naman. Sige, ito 100 no, pangkain mo. Oo. Salamat. Kain mo yan ha. Okay guys, hanggang dun lang. See you next time. Wow, smelly ni Kuya. Yeah, bili na po ko yung mangga. Ah, sige, wait lang ha, wait lang. Another day, another good deed. Hashtag helping hand, hashtag sana all mabait. Ngayon may lumapit na naman sa atin na dalawang bata, nakakaawa naman sila, nagbebenta. Sige, bumili tayo sa kanila ha. Ayan, saan kayo nang galing? Ay, kasi mga magulang niyo wala. Ayan, sige, pabili ako ng isang plastic, nakakaawa naman kayo. Ayan o, ito 100 ha. Ayan, nakabili tayo, nakagawa na naman tayo mabuti. See you next time guys, bye-bye! Ano ba to? Parang ano? Sira na, bulok na. Ano ba to? Bebenta na nga lang, sira pa. Kurat. Uy, James! Dini nga eh. Tess, ganda kong to, tapos James. Kita namin mga post mo ah. Grabe no? Paano ka nagkakapanon sa lahat ng bagay? Te, kapag gusto mo, may paraan. Nakakatuwa yung mga ginagawa mo ah. Diba, ang sarap sa puso kapag nakakatulong ka sa kapwa tapos gusto mo po yung ginagawa. Yeah, I guess. Oh, pag gina-reaction mo, bakit parang hindi ka masaya? Te, ano to, interview? Ang mahalaga, may natutulungan ako. Kaysa naman sa iba dyan, na wala talagang ginagawa, di ba? Pero Jamie, syempre mas maganda kapag pag-ibig yung ginagawa mo. Mas magaan sa loob yun. Hay nako, Miguel. Ano to, charity evaluation? Te, hindi naman ako nagwawala sa kalsada. Hindi din naman ako nananakit ng tao. Actually, gumagawa ako na mabuti. So, what's the problem? Pero gusto mo ba yung ginagawa mo o gusto mo lang makita ng iba? Ay, di ba di na kaya? Doon ako, be. Bye-bye, shoes. Sige. In. Di ba pa rin syempre kapag may pag-ibig? Yan. Bakit ba? Okay lang naman results ng mga ginagawa ko ah. Okay lang din naman sa ibang tao. Kailangan ba talaga ng pag-ibig? Pag-ibig para sa din naman niya. Ayos. Kailangan ba talaga no?
Gagawin ko ba sa Sunday? Gusto mo sumama sa volunteer works namin sa MCGI? Te, is this your way of saying na wala akong values? Naku, hindi naman. Sama ka lang, Bex. Malay mo mag-enjoy ka. Sige, okay lang. Para may pampasin ako. Bye! Tara guys, let's go! Hi guys! So ngayon may pupuntahan naman ako kasi inimbita ako ng kaibigan ko. So... Ang daming tao! Ano meron? Uy, Jamie! Ano, kumusta? Okay lang. Pagod ka na ba? Ito, magtubig ka muna. Salamat. Teka, may problema ba? Wala naman, be. Ano lang, napapaisip lang ako kasi, alam mo yun, parehas lang naman tayo ng ginagawa. Tapos parehas lang din ang resulta. Pero parang nakita ko may pagkakaiba sa ginagawa ko sa ginagawa niyo. Alam mo yun, parang mas masaya kayo. Tapos nakita ko na wala nagre-reklamo, wala din sumisimangot kapag nakatalikod yung mga tao. Parang gano'n niya lang sa pakiramdam. Napansin mo rin ba? Naturuan kasi kami na gawin sa pag-ibig ng lahat ng bagay na aming ginagawa. Kaya yun yung pinapractice namin. Yung paggawa ba na walang ine-expect na kapalit? Hindi nag-expect ng kapalit, pero nakita ko nag-post din naman kayo eh. Well, yes. Nagpo-post kami sa aming mga social media. Pero yun ay naglalayon na makapag-spread kami ng positive news. At may iparating sa iba yung aral na sinusunod namin. Kaya kahit pagod man ang karamihan sa amin o puyat, may galak pa rin sa puso kasi nakapaglilingkod kami sa kapwa. Sarap sa pakiramdam, no? Iba kasi talaga kapag may pag-ibig yung paggawa. Jamie, nga pala, opening ng mass indoctrination sa amin bukas. Ano, gusto mo rin sumama? Okay lang, wala namang gagawin. Sige, tara. Go. Bukas. Brad, pagkain po. Nagbago ka na, iho. Po. Okay guys, hanggang doon lang. See you next time. Pao. Smelly ni Kuya. Okay guys, see you next time. Ano ba to? Parang ano? Sira na, bulok na. Ano ba to? Nabenta na nga lang, sira pa. Kumain na po kayo? Tapos na po. Kayo po, kumain na? Wala. Pwede humingi din ng tubig. Miguel, tubig daw. Ano pa doon ako kailangan? Tubig po. Salamat sa Diyos. Pero pa doon, Oo, ano, kamusta? Nakapag-video ka ba pang update sa mga fans mo? Ay, nako, di na kailangan. Alam mo, dati, akala ko okay na yung basta may ginagawa ka. Mali pala ako. Salamat sa Diyos kasi nakapakinig ako at natutunan ko ang mga tunay na aral dito sa MCGI. Natutunan ko na hindi lang pala dapat basta may ginagawa. Dapat palaging may pag-ibig. Ikaw talaga. Jamie! Ay! Oh, tapos na kayo doon? Oo, sarap. Kasi... Sa ating pagkikita. Gawin ninyo sa pag-ibig ang lahat ninyong ginagawa. Unang Korinto 16:14. Salamat sa kanyang pag-iingat
kita-kita tayong Ganda nun, di ba? Laging paalala rin sa atin na gawin ninyo sa pag-ibig ang lahat ninyong ginagawa. And katulad dito sa kwento ng Kristiyano drama na pinapakita sa atin na dapat yung paggawa natin ng mabuti, hindi lang siya pang on-cam, di ba? On and off-cam, dapat tuloy yung paggawa natin ng mabuti. Tsaka hindi natin dapat tignan as negative yung pagpo-post natin sa social media pag gumagawa tayo ng tulong sa ibang kapwa. Kasi ako ang take ko dun kapag nakita ko ng gano'n, na-inspire ako Kasi bukod sa nakakatulong ka na sa ibang tao, kumbaga ikaw may benefit ka kasi may views ka rin. So parang dalawang tao yung nagtutulungan. So that's the way how I see it. Yung gano'n na nagtutulungan kayo pareho. Tsaka kung ang goal lang din naman natin is, kasi may mga gano'n na ang goal lang talaga is for the fame, ginagawang content. Pero kung ang goal talaga natin, innate sa atin, na gusto nating makatulong, gusto nating maka-inspire, okay yun. Katulad nga ng nabanggit kanina na dapat pagtutulong tayo, wala tayong hinihinging kapalit. Kasi di ba yung sinasabi sa Bible. Kaya ang magandang reminder sa atin. Saka hindi na natin kailangan i-explain yung sarili natin kung alam naman natin na ang intention talaga natin is yung purely paggawa ng mabuti. Ang Diyos naman yung nakakakita ng puso natin at ng mga paggawa natin. Yes, at ngayon, humingi naman tayo ng update sa isinasagawang MCGI Weekly Medical Mission. Ngayong araw po, nagtungo naman ang isa sa MCGI Mobile Dental and Optical Clinic sa Barangay Kulis sa Hermosa, Bataan. Naroon si Cedric Sorbito. Good morning po! Yes, good morning Kuya and good morning din po sa inyo dyan, Sis Ira. At nandito po tayo muli, live na live dito sa Barangay Kulis, Hermosa, Bataan. At simula po kaninang alas 5 ng umaga at hanggang mamaya pong alas 9 ng umaga ay patuloy po na nakaka-open po ang ating registration para po sa mga papunta po sa ating, dito sa ating clinic sa ating mga kababayan. At syempre po, Sis Ira, isa po sa ating mga kasama po ngayon si Ate Michelle Sabado. Hello po. Good morning po. Good morning po. Bali po, kamusta po ang ating experience ngayong araw po? Unang-una po sa lahat, gusto naming magpasalamat sa MCGI po sa medical mission na ginawa nila. Nalaman po namin to dahil kay Konsehal SG Galvez tsaka po kay Konsehal Dondon Kahusay. Salamat po sa Diyos. Sana po sa gantong kaparaanan ay makatulong po kami. Bilang pong nabalitaan po namin, taga po kayo ay BHW po. Ano po yung pangunahin na minsan po ay nakikita po natin na karamdaman sa ating mga nasasakupan po? Bilang BHW po, nakita ko sa nasasakupan naming barangay ng Kulis, Hermosa, Bataan. Unang-una pong sakit na dito ay yung diabetes po. Pangalawa po yung hypertension. Tapos po yung mga common diseases tulad po ng ubot-sipon tsaka lag. Kapag ganun pong pag nakikita po natin, ano po yung nagiging action po natin bilang pong tagapag? Bali po sa health center po namin may libre po kami. Tapos libre pong check-up. Tapos tulad po nga neto na medical mission ng MCGI, bali po pinagsabi po namin sa mga tao, sa mga taga-Kulis po. Kahit po hindi taga-Kulis, sinabi po namin. Salamat po sa Diyos. Baka meron po kayong hikayat po sa mga kababayan po natin na pag may gantong pagkakataon ay makapagpatingin po sila. Opo, sasabihin po namin, ipapalaganap po namin. Kaya nagpapasalamat po talaga kami sa MCGI sa ginawa niyong medical mission. Maraming salamat po. Salamat po sa Diyos. Salamat po sa Diyos. Ate Michelle. Ako, Sis Ira, sa tulong po ng Diyos po sa mga ganito pong kaparaanan ay tuloy-tuloy po ang ating pagtutulong-tulong para naman po sila ay ating mapagservisyohan. At as of 7:30 po, Sis Ira, ay meron na po tayong registered patient na 104. Meron po tayong mga services na medical consultation adult. Meron po tong 40. Pediatric consultation, meron pong 4. Dental services, meron pong 30. Free reading glasses, meron pong 11. Legal ay meron pong 3. At haircut po ay 16. At awat tulong po ng Diyos, lahat po ng ating registered patient ay mapagseserbisyohan po natin ngayon pong araw. At kung loloobin po ng Diyos, si Ira, ay pupunta po kami sa susunod po na Lunes sa 878 Governor JJ Linao National Road, Panilao, Pilar, Bataan.
At yan muna po ang update po sa ating MCGI Clinic. Balik po sa inyo. Maraming salamat, Brother Cedric Sabito, live sa Barangay Kulis, Hermosa, Bataan. At syempre, welcome naman po kayo sa atin pong mga pasyente po dyan, no? Kung malapit-lapit po kayo sa Doña Orani, Bataan po, no? Tuwing Monday din naman po nakakapagsagawa tayo dyan ng medical mission. At yun, no? Susunod yung in-announce si Brother Cedric na meron sila pupuntahan next week, ang MDoc natin. At syempre, ay acknowledge na rin natin ang mga kasama po nating mga doctors, sina Dr. Ruby Pamplona, Dr. Arlene Duran, Dr. JD Valero, Dr. Maylene Quintana, Dr. Melania Peñaflor, Dr. Domingo Namos at si Dr. Serena Carlos. Para naman po sa mga kababayan nating may legal concerns, nariyan rin po ang ilang representatives mula po sa MCGI Law Center. At syempre, kasama rin po ang staff ng MCGI Medical Team, sina Brother Amor Talalian, Brother Raymond Rivese, Sis Crisanta Batanes, Sis Louie Morial, Brother Patrick Pastaño at si Sis Leslie Perez. Good morning po sa inyong lahat. Good morning and salamat po sa Diyos sa laging pakikiisa sa ating pong mga volunteers. Pero ngayon, mga kasambahay, gagala naman tayo kasi kating-kati na yung pako. Gusto ko nang gumala. Gumala ka na. Meron naman pong mag-e-explore sa atin sa bansang New Zealand. Dito kasi matatagpuan ang pinakamalaking museo ng kanilang bansa na hindi lang basta karaniwang museum, mga kasambahay, ha, dahil marami ding interesting facts, culture, and history ang nakapaloob dito. Excited na ba kayong malaman kung saan yan? Panoorin natin sa ating Trip Ko To. The capital of New Zealand, bumabati po kami ng Good Morning, Kuya! Yes, at para sa ating mga kasambahay, good morning din po sa inyo. Today, ipapasyal namin kayo sa ilang iconic places dito sa Merito. Pero dahil winter na dito at talagang ang lamig-lamig, mag-indoor muna tayo. First up, ang Te Papa Museum, which is the largest museum in New Zealand. It contains about 800,000 objects, artworks, and specimens. Kaya tinatawag din itong treasure trove sa bansa. Matatagpuan ang Te Papa Museum dito sa 55 Cable Street, Te Aro, CBD. Ito ay may lawak na 36,000 square meter at may 6 na palapag. At it takes a half a day para ma-explore mo ang buong place. So ano, ready na ba mga paa mo? Oh, syempre naman! Pinaghandaan ko talaga to. So, let's go! Let's go! Unahin na nating puntahan ang Te Tayaw, kung saan makikita dito ang maraming specimens at may interactive experiences pa. I-explore na din natin ang art collections at mag-join sa hands-on activities sa kanilang art studio. And meet the only colossal squid on display in the world. Nandito tayo sa Gallipoli, isang groundbreaking exhibition that tells the story of Gallipoli campaign in World War I. Hindi lang ito isang groundbreaking exhibition, kundi literal na larger than life. Kasi bukod sa 2.4 times ang laki nito compared sa human size, grabe ang pagkakagawa. Parang totoong-totoo. From balahibo, pawis, and even the veins under the skin, every detail kuhang-kuha. Absolutely amazing. At syempre, hindi mawawala ang mga souvenir shops sa mga ganitong lugar. Ay, grabe! Wala pala talaga ang kalahating araw para ma-explore mo ang buong Te Papa Museum. Eh, ikaw, kumusta naman ang mga paa mo? Okay lang, dahil nag-enjoy naman ako sa napakagandang mga lugar na napuntahan natin. Pero napansin ko lang, parang maraming specimen doon. Hindi ko nakita sa ibang museum. Yes, marami talagang specimen type dito sa Te Papa na sa New Zealand mo lang makikita. Natatanda mo yung colossal squid, ang laki, di ba? Yeah, that was a unique find and rarely seen in the wild. So ngayon, saan ang next stop natin? Syempre, isa na namang iconic na lugar dito sa Wellington. Wait for it! Ito ang New Zealand Parliament Buildings na binubuo ng Parliament House,
Parliamentary Library, at ang Executive Wing o mas kilala sa tawag na beehive dahil sa kanyang shape na parang bahay ng bubuyog. Although may mga nag-e-exist na similar architectural concept katulad nitong beehive sa ibang mga bansa, naging iconic ang beehive na ito dahil it symbolizes the New Zealand government at naging popular na background din ito sa mga selfies at groupies ng mga turista. Tama ka dyan. Kaya ano pa iniintay natin? Mag-selfie na tayo! Okay! Oh, ano na next stop natin? Siyempre, save the best for last. Pero bago yan mag-lunch muna tayo at medyo nagugutom na ako. Oh, tara na! Tara! Let's go! Cheers! Ang sarap talaga ng fish and chips. Kung sa atin Mongo every Friday, dito naman sa New Zealand, fish and chips every Friday. At dahil busog na kami, ready na kami mag-travel ng mga 50 kilometers lang naman para sa aming next stop. At kung saan yon, abangan! Andito po kami ngayon sa Kantari Alpacas. Dito lang po ito sa Kapiti Coast. Maglalakad po tayo sa bundok kasama ang mga alpaca. Yes, New Zealand has become home to alpacas with more than 26,000 alpacas. And the alpaca farming has become a growing industry here in the country, not just for the valuable, soft, luxurious fleece, but also it has become a popular tourist attraction. Ito naman talaga ang nakakabilib sa New Zealand, ang kanilang majestic landscapes at stunning sceneries. Correct ka dyan. Yung dating sa postcards lang natin nakikita, ngayon up close and personal na nating nasasaksihan. Idagdag mo pa ang ganitong klaseng outdoor activities, talaga namang mapapawaw ka na lang. 28 years na ang alpaca farm na ito at masasabing sulit na rin ang guided walk sa halagang 57 New Zealand dollars o halos 2,000 pesos dahil sa ganda ng view at talaga namang one of a kind experience. So, ako talagang na-enjoy ang trip na to. Nakarating tayo sa Tebapa Museum, nabisita natin ang Parliament Buildings, at higit sa lahat, ang Kantaris Alpaca Walk. Siyempre, at na-enjoy mo yung mga views, di ba? So kahit nagbiyahe tayo ng medyo may kalayuan, talagang sulit naman dahil busog ang mga mata mo sa mga magagandang views. Di ba? So mga kasambahay, marami pa tayong pwedeng i-explore dito sa Wellington, New Zealand. Kaya abangan nyo kami sa aming susunod na episode ng Trip Ko To! Ay, ang ganda. Gusto kong puntahan yan, New Zealand. At saka maganda pag nakakuha ka yata ng visa dyan. For 90 days, pwede kang magstay dyan. So, masusulit mo daw talaga. Yun nga lang, malalayo din talaga yung mga places. Kaya nga, ang ganda kasi kung may mapupuntahan ka, katulad nitong Wellington na kaunti lang yung pagitan ng mga tourist spots, mas mabilis yung magiging travel mo, mas madami kang mabibisita. Kaya napakaganda kasi tinur tayo kung ano ba yung magagandang puntahan na magkakalapit lang sa isa't isa. Parang kanina nasa urban area sila, tapos biglang nasa rural area na. Ang galing lang. Siguro talaga yung nagpapaganda sa New Zealand eh. Feeling ko kahit saan Instagrammable dyan. Parang lahat natutuwa kang picturean eh. Iba yung landscape kasi nila eh, di ba? Ang nakakatakot, baka ayaw na natin umuwi pag na-try natin. Baka di na bumalik. Alright nga naman, greetings na tayo. Binabati ko na ng good morning sila Hazel, Pat, Andrea, Rica, Rhea, and AJ. Good morning sa inyo. Good morning! And mga kasambahay, are you looking for high-quality skincare that won't break the bank? Visit BeautyWorks Plus Aesthetics Lounge and Training Center, located at Rizal Avenue in Taytay, Rizal, and the Big Orange Building in Caloocan. They offer a wide range of beauty treatments and also provide certification through fast-track training programs and test the NC2 options. A big thank you to Miss Glenda Vasquez for taking such great care of my skin. BeautyWorks Plus, affordable treatments, amazing results. Yes!
At good morning and thank you Natural One Salon for making my hair healthy and looking great. Alam niyo ba mga kasangbahay, sila lang ang one and only hair salon in the Philippines that offers no harsh chemical treatments, 100% all natural organic hair color options at walang haircut for women. You can check them out at Natural One Salon on Facebook and other social media platforms. Natural One ang number 1. Wow! And we would like to thank Lendeson Gas Corporation, your partner for all industrial and special gases needs. Their other products include regulators, welding and cutting outfit, centralized supply and manifold system, and pipeline installation. For inquiries, please contact them at 8824-0867 and 8824-9360. Amazing! Maraming salamat po ulit sa lahat ng mga nanood sa atin simula kanina sa ating Rise and Shine segment with Kuya Daniel. Bukas, magkita-kita tayo muli, God willing, dito lamang sa Good Morning, Kuya!